Para sa nating mobile journalist, biglang change topic eh. Para sa nating mobile journal, si Kyla Macantan for the post-New Year Revelry reporting. She reports us live from the Joseres Medical Center. Kyla, kamusta dyan? Happy New Year mga Bok. Happy New Sa Year. kabutihang palad, wala pa naman ulit na isusugod na malubha ang kalagayan dito sa JRRMMC. At sa kanilang latest update as of 4:30 p.m. ngayong araw, umabot na sa 76 yung naitalang fireworks-related injuries. Mas mababa naman ito kumpara noong nakaraang taon na sa mga oras na to nasa 112 na kung okay. tama Malaki, yung pagkakaalala ko dahil dito rin ako nagbantay last year. So mas mababa ngayon kumpara last year. Pero dito naman sa kaso natin kasi 55 sa ating mga biktima ay yung passive nga o yung ibig sabihin na damay lang sila, hindi sila yung mismong nagpaputok, pero sila pa yung naputokan. At 29 dito ay mga minor. Sa datos nga, dalawa yung kinailangang i-amputate yung daliri. At talagang mga minor itong dalawang ito. Pero bumuti naman na daw yung kanilang kalagayan kaya napalabas na. Pero sa ating pagbabantay kanina, mga pasado alas 8, naabutan natin isinugod naman yung mga may isang biktima ng pamamaril na sorry, natawa ako doon hindi nakakatawa. Pero may naisugod kanina, hindi siya related sa paputok, pero may victim tayo kanina ng shooting dito sa Binte. At ito naman ay nangyari kaninang umaga din sa kanilang barak. So isang security guard ito at matagal nakaalitan na raw niya yung suspect. So bukod doon sa mga victim ng paputok, merong ding ilang may magkahiwalay na dumating kanina, dalawa. Sila naman ay galing daw sa mga suntukan. So may mga minor injuries sila, nagpagamot. At meron din tayong mga senior at iba pang kapatid na nagpapa-check up naman para sa kanila mga non-communicable diseases. Pero sa ngayon, kung yung pagdating doon sa paputok, wala pa namang uling na isusugod. Yung huli natin ay isang 8 years old na bata at yung karamihan ng isinusugod kaninang umaga ay galing naman sa mga road crash incidents. Ay, Kyla, wala bang mga nadalang na stroke dyan? Tsaka pero tumubo inatake? uli. Teka, nagkasabay kayong dalawa. Teka, tatanong ko lang kay Kyla kung may nadalang inatake. Tumubo uli. Kayong dalawang matatanda talaga. Isa-isa muna. Sino tasang kamay? O si Ronald. Oh, yeah. Hindi, sabi ko lang, si Manny Mugato, naputulan din ng daliri dati yan. Pero Wala, tumubo uli. ito. No? Tumubo, ano yun? Anong butigi? Parang reptile. Ano yung butigi? Nag-regenerate. Oo. Nag-regenerate. Oo. Pero Kyla, may labang na sugod dyan na inatake sa puso, na stroke dahil sa Ako, pagkain ng medianoche. May tawag dyan Holiday Heart Syndrome. Oo. Yes, holiday heart syndrome. Sa kanina naman, simula nung nagbantay tayo, may mangilan-ngilan pero more on yung mga senior talaga na nanghihina na at may mga sakit kagaya ng asthma, syempre yung sa usok. Pero yung na-stroke, wala pa naman talaga. Yung isa kanina, na high blood daw tapos meron na siyang previous surgery. So talagang yung iba may dinadamdam na, yung iba may mga karamdaman na nung dumating. Pero yung related sa yun nga yung sa holiday wala pa naman kasi yung naging abala rin yung JRRMMC dahil nga nung umaga yung pagpatak ng pasado alas 8 talagang sunod-sunod yung ambulansyang pumapasok at yung mga pasyenteng dumarating. Pero more on yung mga na-aksidente dahil sa sobrang kalasingan, nagsi-self-accident. Kanina nga, makwento ko lang, meron tayong naabutan na talagang durog na yung kanyang mga daliri sa paa at napakalaki nung hiwa niya sa binti. Pero tumatawa siya. At dahil daw yun sa sobrang kalasingan, tinatanong ko nga siya, di niyo po ba nararamdaman yung sakit? Hindi daw. So yun yung mga ilan pang pinapaalala dahil syempre yung mga kapatid natin patuloy pa rin yung pagdiriwang ngayong araw at may mga ilan naman na nagbabalak pa or baka nagumamit or bumili ng paputok. Syempre yung paalala ng pamunuan illegal man o legal natin makuha yung mabili nating paputok lubha talagang delikado. Kaya mas mabuti na iwasan na lang at magkaraoke na lang para mas safe yung ating pagse-celebrate ngayong araw. Pero pag magkaraoke kasi, Kyla, nagbabarilan mga tao. wala namang tinamaan ng bala galing sa mga Yung ligaw. nagpapatok ng baril. Sa ligaw na bala, wala naman tayong naitala pa. Pero meron yung mga ligaw na galing sa paputok. Meron yung ilan na nasa loob ng bahay pero may nagpaputok. Siyempre, lalo dito sa Manila, yung mga residential talagang alam natin masisikip yung kanilang mga area. Kaya kapag ka nagpaputok sa labas,
possible talaga na pumasok doon sa loob ng bahay. Yung ilan naman kapatid natin sa pulbura ng paputok, meron nga raw nagwawalis, pumasok sa mata. So bukod doon sa mga blast burn at doon sa dalawang inamputate, yung karamihan talaga ay eye injury talaga yung kanilang tinamo. Ayan. So, thanks for that report. Mobile Journal, Kailang Antan. Antan.